Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang mga gamit ng wika sa lipunan bilang bahagi ng ating pag-aaral sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Mayroong 7 tungkulin ang wika. Ito ay ang interactional, instrumental, regulatory, personal, imahinatibo, heuristic at informasyonal. Natural lamang sa mga tao ang maglakad, gayon din ang huminga. Tulad ng wika, mahalagang malaman din ang gampanin nito sa buhay ng mga tao, lalo na kung araw-araw itong ginagamit. Ang tungkuling interactional. Sa isang malawak na kaisipan, tumutukoy ang gamit na ito sa lahat ng gamit ng wika upang mapanatili ang mga lipon o grupo, salita ng mga kabataan o teenager, mga biruan ng pamilya o mag-anak, mga katawagan sa bawat propesyon, mga palitan sa mga ritual, mga wikang panlipunan at panrehiyon, at iba pa. Dapat matutuhan ng mga tao ang mga iba't ibang uri ng gamit ng wika kung nais nilang makisalamuha ng mahusay sa iba. Nangangailangan ang matagumpay na interaksyon ng wastong pag-uugali, wastong pagsasabi sa wastong paraan, at paggawa ng mga bagay ayon sa kinagawian. Madaling makita ang mga paglabag sa kaugalian, maging malaswang salita, sa maling tagpuan o di pagtayo sa ilang pagkakataon. Maaaring parusahan ang mga ito na higit pa sa pagkadulas sa pangyayari. Ang tungkuling instrumental. Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari o maganap ang mga bagay-bagay. Sa aktwal na karanasan, karaniwang instrumental ang gamit ng wika para sa paglulutas ng problema, pangangalap ng mga materyales, pagsasadula at panghihikayat. Sa madaling sabi, ginagamit ang instrumental na tungkulin ng wika upang mabisang maipahahayag ang mensaheng nais ipahiwatig ng isang tagapagsalita mula sa sitwasyong kinasasangkutan. Ang tungkuling regulatory. Ginagamit ang wika para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap, pag-alalay o maintenance of control. Maaaring kasangkot ang sarili o iba. Inaalalayan ng wika ang pakikisalamuha ng mga tao. Itinatakda nito ang mga papel na ginagampanan ng bawat isa, nagbibigay daan para alalayan ang pakikisalamuha at nagbibigay ng talasalitaan para sumang-ayon, di sumang-ayon at pag-alalay at pag-abala sa gawa o kilos ng iba. Ito ang gamit ng wika na nagbibigay sa mga tao para alalayan ang mga pangyayaring naganap. Halimbawa, pag-ayon, pagtutol, pag-alalay sa kilos, pagtatakda ng mga tuntunin at alituntunin sa paglalaro, pagsagot sa telepono, o pagtatalumpati sa bansa. Ang tungkuling personal. Ito ay nagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon. Ginagamit ang wika para ipahayag ang katauhan ng isang tao. Alam ng bawat isa na bahagi ng kanyang katauhan ang wika. May tinig o kinalaman ang mga tao sa nangyayari sa kanila. Malaya silang magbuka ng bibig o hindi, magsabi ng marami o magsawalang kibo kung nais nila, ang pumili ng kung paano sasabihin ang kanilang sasabihin. Binibigyan din ng wika ang bawat tao ng paraan ng pagpapahayag ng damdamin, maging ito ay sa anyo ng mga padamdam, pagre-rekomenda, pagmumura o sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng salita. Maaari ding magkaroon ng pagpupuyong sa sarili o pagpubulalas ng damdamin. Ang tungkuling imahinatibo. Ito ay nagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan. Ginagamit ang wika sa pagbuo ng isang sistema ng haraya, maging mga akdang pampanitikan, sistemang pampilosopiya o huwarang pangarap sa isang dako o pangarap at pag-iisip ng walang magawa sa kabilang dako. Pinahahalagahan ang gamit na imahinatibo kung nagbubunga ito ng artistikong paglikha. Ngunit sa karamihan, nagsisilbi itong isang susi sa mga pagkakataon sa paglikha at pagtakas sa katotohanang ipinahihintulot nito.
Ang tungkuling heuristic, ito ay naghahanap ng mga impormasyon o datos. Ginagamit ang wika bilang kagamitan sa pagkatuto ng mga kaalaman at pag-unawa. Maaaring gamitin ang wika para malaman ang mga bagay sa daigdig. Nagbubunga ng sagot ang mga tanong, konklusyon ang pangangatwiran, mga bagong tuklas na pagsubok sa hypothesis at iba pa. Ang gamit na ito ang batayan ng kaalaman sa iba-ibang disiplina. Panghuli ay ang tungkuling impormasyonal. Ito ay nagbibigay ng mga impormasyon. Ginagamit ang wika sa pagpaparating ng kaalaman tungkol sa daigdig, pag-uulat ng mga pangyayari, paglalahad, pagpapaliwanag ng mga pagkakaugnay-ugnay, paghahatid ng mga mensahe at iba pa. Halimbawa, pag-uulat, paglalahad, pagpapaliwanag, paghahatid ng mensahe, pagbibigay ng tama o maling impormasyon, pagsisinungaling o pagpapahayag. Karamihan sa pang-araw-araw na gamit ng wika ang gamit na ito.